Once again, mga yung bungat sa tanan. Today, was a good day. Consider ba rin yung good day karon? Siguro ang mga karoon na naman sa mga rin natin. Last na karoon ba? How about sa next class? Today was a good day. And before ko mag-start, ano ko nakakana? How many of you today have experienced nga gisaadan? Uy! Pwede ba ikaw lang pasagdan? Gisaadan, pwede ko rin pasagdan. Paasa. And how many of you today na ikaw ang mag-isaan, pero wala kang tuman? Inay mo ito kanina bili na ako. Inay mo kanina bili na ako. Anyway, karoon niya kapagtagon, like so na, let's talk about the word nga commitment. I know this word is commonly kayo sa mga sanalo at kinabuhi. And one of the problem, isa sa mga problema sa mga simbahanan, especially sa karoon generation, is the word na commitment. Nagkagwiling pa pagkamit, pero hindi committed. Not only sa mga churches, hindi na sa mga simbahan, but also sa mga Christian family, mga Christian family na na-influensya na sa kalibutan. Sa una, committed tayo sa partner. Pero karoon, even pastor, hindi na committed sa partner. Kung sa ba, nakita ko ang commitment, kung sa ba yung word ng commitment, nag-search ko sa bulo-bulo. Ano today? What is commitment? Commitment, the state of being dedicated to a cause, activity, etc. A place or undertaking an engagement, obligation that restricts freedom of action. Kung pasabot na commitment is more than just a promise. Nagkatawa ba na? Commitment is more than just a promise na kanabitang ang time na nag-commit na ka is wala na kay option na makalikod pa. Kung dili, to do kung sa ang imong i-commit. Especially diya sa tumbit ni Diyos. Gusto naman natin sa dili, tungkol kay committed ka, buhatan yun ako. Labi na parang sa ministry, ang may kalisod, sa ba na experience, yung mga struggles, tungkol kay commit ka sa Ginoo, ang mas malo ka, even the hardship times, mo busog ka. No? And kung imo na tawag sa scripture, ang commitment is ginabali na siya. Ginabali na commitment. Kaya naman, because God Himself is committed sa mga katawan. Ibang way, kung sa promise sa Ginoo siya mga tao, hindi ka nasipit ka ng mga tao, God will fulfill His promise. And that's kanang act is act of committed. And even si Jesus Christ is committed sa ministry o sa mission na nasa sa kalibutan. Even mga disciple ni Jesus is committed po kay Jesus Christ while na nagpalo sa mga Jesus. And also, ang mga apostle, kaniadto, or mga forefathers nato, is committed sila sa mission, especially yung disciples, pag-spread sa good news dito sa kalibutan. Inasaya ng mga ekson nga in the Bible, we say Jesus Christ atong matapos na kinabuhi, automatically, in the Bible, nagdawat ako siya, ituot ka, siya ang Diyos manos, automatically, dasig na sa Ginoo. But it doesn't mean na dito lang taman kay dawat ako si Jesus Christ luwas na ta. Naman, ang Biblia mismo na ganyan, it's clearly said that ato i-work out ang salvation. In Philippians chapter 2 verse 12, ato i-work out ang salvation. Kasi kung masabot ani, it means stop tayo mga pagkabuhaton na alam mag-preserve ang ato ang salvation, ang kaluwasan, ang gift ng ihatag ni Jesus Christ at ang naman, ang enemy nato, the agenda sa atong kaaway is no kill, to steal, and to destroy. That's why karon lang kapagpagod. Hindi na ito sayamon na itong oras. Kaya these days, last days, and the days are evil. And this morning, atong nagtawag ni Son, let's just take a look at the Bible on how we can continue on service to the Lord and strengthen our commitment diha kaniya. And this sermon na kaigsunan will teach us that Christian must learn how to be committed in Christ. Ang passage this morning is makita sa Ephesians chapter 5 verse
15 to 17. Ito lang magaling ko kung iba sound. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17 again. Look every within how you walk, not as unwise but as wise, making the best of use of the time because the day are wicked. Therefore, do not be foolish of understanding what the will of the Lord is. And our theme kami na kapagkabal is commit not to stop. Hinayin mo katapan. Commit not to stop. And ato na ito ka principles mga kaigsunan on how siya ka Christian mo commit nga dili mo stop for the glory and service of the Lord. Muna ito pagkatunan na ito. First is walk carefully. That's verse 15. Walk carefully. And walking carefully is not just about katagitang mo lakaw ka sa dalan na mag-amping, ang hindi ka madapag, kung ginaglan mo lakaw ka dapat mo-amping na kita. But it's about paano ka maginabuhi aron nga dili ta mabutang ang atong kaugalingon into danger. It means pag ginabuhi mo kaigsunan nga dili tayo sa Ginoo, pag ginabuhi na duol kanunay diya sa Ginoo. But the question is, paano ba tayo mag-walk carefully? First is, be rooted sa pulong sa Ginoo. No? Ano ba? Ang pulong is suga sa, ang pulong sa tubig na Diyos, suga sa atong mga tinilog, kahayag sa atong mga nalan. No? And also, in 2 Timothy, no, the Word of God is useful for all things, aron ma-equip kita ng mga sumusunod ni Kristo Jesus. Pinutid kanunay sa pulong sa tubig na Diyos. And ikalawa, not only be rooted sa pulong sa tubig na Diyos, but also to get wisdom from the Word of God. To get wisdom from the Word of God. By the way, sa may kaibahan sa knowledge of wisdom, ano mga kabalo naman eh. But, para ma-relate nato sa word ni Lord ng kapatid, sa mga kaibahan sa knowledge of wisdom. Again, balik na dito sa Google. Ano siya din? Knowledge, defined as understanding basic facts from an information gained. Knowledge from learning and education. Ang knowledge is makuha na to through learning, especially grades. Sa Bible school, no? Makuha ka knowledge, pinagi sa pag-practice, pinagi sa napagtuon sa mga bagay-bagay na gusto natin tunan. Wisdom, on the other hand, is the ability to use knowledge in practical and diligent way. No? Baga, wisdom is meron ditawang application sa knowledge nga naka, kaya mong na-observe. And knowledge is understanding certain information, while wisdom is the ability to use your knowledge to make good decision sa imong ginagawa. It means, makaigsunan, the wisdom is the application sa kung sa ang imong natunan. Kaya kung balik natin sa text in Proverbs chapter 4, verse 5 to 7, get wisdom, get insight, do not forget, and do not turn away from the word of my mouth. Do not forsake her, and she will keep you. Love her, and she will guard you. The beginning of wisdom is this. Get wisdom, and whatever you get insight. So it means, magbuhat ako pagkulutan mga kaigsunan sa pulong sa tubig ng Diyos. And whatever knowledge na ato makuha sa pulong na na-absorb sa word of the Lord, inahang na natin kini i-apply sa itong ginagawa. That's why, inahang na natin we need to get wisdom from the word of the Lord. Ikatawang principles na ito ang makita din. Use time wisely. Make the best use of the time. As Christian, and bilang sa Kristuhan, bilang sa karangisto sa tungkol ng Diyos, ang paggamit sa atong time wisely, especially sa kanyang henerasyon, is very important. Ano man, because the world today is very crafty and wicked. Kalimutan ka rin, sabi na crafty and wicked. And sad to say, tagal kaayo mga Kristohanon, not only mga Christian, but also mga minister sa Ginoo, they turn away from the commitment sa atong buhay na Diyos for the reason
social media, no? Email, no? Okay, natutukan ng istorya na ang email doon is ginagamit nila for evangelism. Makagather na siya kaning yun, gamitin niya yung email. So, kaya may mga time. Kung yung mga tawag-tawag, nagkakaroon kay pastor na willing na, especially Facebook. No? Wala yung accepted ani, ang kanan. Siguro ani. Nawilling na ta sa mga ulukaton nga misisiya sa kalibutan. Wala na ta nag-wise sa pag-gamit sa ato ang panang instead, mahanto ta sa instead na taas ang panang dahil sa Bible reading, sa Bible study, sa work of the ministry, trust in Lord sa tuwa. Kamay ko sa natin yung kinahatan natin sa social media, sa mga butang, which is dili in line sa purpose na to. Inon ni William Pitt, ano siya dali? Time is what one knows, but what means worse. Gusto magtaas ng oras, natin taas ng oras. Doon kayo balik kayo na requirements. Pagtaas ng oras, kaya kita gusto yung muon. Pero pag abot kayo sa bigay na, gusto natin extend nga may oras. How to use our time wisely? First is, spend more time in God's Word. Spend more time in God's Word. Ano naman, in Joshua chapter 1 verse 8, no, the Word of God will help us to prosper against the follow by the Word of God will guide us, will help us, ano na kita maging prosperous sa maging successful sa pag-follow niya. The second is, spend more time in prayer. Si Jesus advised sa mga disciple to watch out and pray so that you will not enter into temptation. Dapat sa Bible school and we're expected na atong i-train na kapagaling, disipin na ito kapagaling to spending ang time diya sa mga pag-ampo. And one of the reasons why some of my Christian easily lost from their commitment diya sa tumbingan Diyos is because lack of prayer. Imagine, I know what experience yun. Nung tayo naluya mo sa pag-ampo, kumusta yung commitment sa Diyos? Nagdasing ko, naluya ko na rin. Diba, apektado, ito na commitment diya sa tumbingan Diyos. Nung tayo, kamaluya ka diya sa mga pag-ampo. Ikatulog, spend more time in God's service kung sa iya na ministry. You know what? The more na atong ibutang atong kagaling, the more na spend tag time sa ministry and service sa tumbingan Diyos. Well, we put ourselves in the ministry of God and atong experience yung miraculous work, His wondrous work, the more na eager magpag-alit pagod sa tumbingan Diyos. The more pa gusto magpagod sa tumbingan Diyos. Sama sa mga experience dito mga mission exposure sa Nagaw. Marami na istorya ng anak. The Lord, nabuhat ko siya kinabuhi pa. Di ba isipin ako sa Jesus? Yung the time na naman, buhat na ito na ka ng magbato sa iyo, dapat na gusto pa ta mo ministry, dapat na gusto pa ta bubuhat sa itong buhay ni Diyos. That's why, kung ato i-depart ako kagalingon sa ministry ni Lord, expect na kita kung gusto malunya sa pagkaklaran sa iyo. But the more we spend our time sa bulungan sa ito, the more na mas maging lumitin ikaw, mas the more na gusto pa natin ma-experience ang milagro sa iyo, pinaagi sa pagsunod sa kampunan sa iyo. Amen? Kung ikatulog, no? Magdugay. Ikatulog ang principle is to seek to understand God's will sa imo ang kinabuhi. Verse 17, but understand what the will of the Lord is. Usubag mo tao sa dili mga kaigsunan. Failure to understand the will of God sa kinabuhi will make you easily discouraged sa pagsunod sa tumbingan Diyos, especially kung tested ka sa mga sitwasyon. Kung imo pagsunod sa tumbingan Diyos, wala na ito nasangkan. Kung makamutok sa Ginoo sa tumatapos sa hangin ng ways, wala na ito nasangkan. Every time na kaya sa conviction, dali na kayo mag-discourage. That's why, kinahanglan, rest na strong at commitment sa tumbingan Diyos, understand kung sa pagkamutok sa tumbingan Diyos. Tulong ka po para natin i-understand. First is, understand why until today you are still alive. Sa taon,
In Isaiah chapter 43, verse 7 again, even everyone that is called by my name, I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Nalangin ko sa isa na ito classmate, no? Brother Ken, nabulo ko yung testimony. Na-experience na siya, kakilala siya aking matay. Na-experience na siya kaya panin, kagaanan na sa place. Natrasan na siya itong ikaw, nasila siya sa bahay. Ako sa ito, para kanila. Wala ka sa gawin niya, na-voice training. Na-voice training siya naman. Kaya, many times na naka-encounter siya, natin na-discuss siya. But still, the Lord gave him a second chance. Nga mabuhi. And karon mga kaigsoon, the very reason why we are still breathing and alive, no, is because God wants you to be used by Him to bring praises sa iyang pangalan. Muli gusto sa Ginoo, His creation is to learn to bring praises sa iyang pangalan, to bring glory sa iyang pangalan. That's why si Ken, and the best Lord, anytime na siya na-experience sa kanyang near death, the Lord used him to bring glory to His name. Amen? No? Nagamit mo siya sa Ginoo. And, ikalawa, understand why God put you in this place. This is very important. Nasabta anong nakakadali. Sa kadaghan na Bible school, no, sa meeting, ayaw kayong nag-imagine Sunday. So, ganun mo na, ano nakakadali? Stand, ano nakakadali? Ano wala ka dito sa ICC? No? Ano wala ka dito sa kingdom? All of us here, nakita dito rin na background, story sa mga sa kinamay. But in one common. Then let the background, that God called us for His ministry. Agree ba tayo? God called us for His ministry. And in the time na nakunod nato that God called us, we commit to follow Him. We commit natin sa inyo na masunod natin niya. That's why, na-enroll kami, no? Sa Bible school. Na-enroll kami sa MRBC. Kita na sa Panginoon ng Diyos. And it is our responsibility to know ano laban niya. The question is, napakapala ka naman sa mga galinon ng mga nakakadali ka naman. Ano din ka naman sa mga? And have you asked yourself, where ka naman mga trip? Nagkatay mga bilubong ng mga mandoy, nagkatay mga dibitin niya niya. Kung may gusto sa Panginoon ng Diyos, sumusunod ka nila niya. And the reason is not that. And the very reason na kaigsunan na nakadali, some says na nakadali is wonderful training. No? In order sa wonderful training sa pagpastor, in order na for us, pinaagi ka nato magamiton sa Panginoon ng Diyos, other witness, and we receive the salvation. No? And also, another reason na nakadali is to fulfill God's will. I know nga, this is the beginning sa pagkawag sa Panginoon ng Diyos na nato. Although this really lang taman, no, with the time na nag-still ka Bible school, this mo na ko ang calling nila, but this is the beginning sa pagkawag nila sa Panginoon. Plus is, understand why you belong in the body of Christ. Sometimes, so on. So, sabi ko, nakatabilong ka sa body of Christ, no? In 1 Corinthians chapter 12, verse 27, now you are the body of Christ and individually members of it. Nagato ba tayo, unique ka? Inay mo ganun, I am unique. No? We're all unique, and each one of us has different function in the body of Christ. Natin kanya-kanya function. And this function is to be used by God. No, pinaagi sa atong gift and talents, ability, and sa atong pwede makaya para diya sa iyong mundo. That's why makaigsunan, because you are part of the body of Christ, ayaw ka insecure sa gift and talents sa body. Lord, hindi ko mag-alis sila lang. Ayaw na sila. Instead, just let God use you for His glory. Kung sa'yo mga just let God use you for His glory. And as I end, for us to not stop in our commitment, remember these two things. Walk carefully, use your time wisely, seek to understand God's will in your life. As I conclude this sermon, wherever God assigned you in this ministry, either evangelism, pastoring the church, handling department, every department of church, or whatever it is, this is for you. Be faithful and commit, not to stop. Father in heaven, we thank you for your word that you might us, O God.
very important word. Bless these words, seal this word in your heart, in the mighty name of Jesus. Amen. Hey, salamat dito. Palakpakan na siya. Isa ba? Are you done? So, up number for the evaluation. Our time is 11:35. Okay, very excellent ang sermon na pinili ko. Just kanang moment nga, speak na speak kung wala gidala na niya sa isang church na as a pastor and nag-preach yun. Kasi nga, wala siya yung kulba na ginapakita niya nga mas yun sa niya pag-preach na sa iyang kumitahan nga church na hindi nag-preach din. Which is kung makita niya mo ang passion nga na siya gusto kong ipaabot sa atua commitment na i-commit na itong bagong ministry sa Pino. And sermon relevance na ang good overall invitation. Sa karon ayun sa technico that I'm so proud of him sa karon nga iyang topic is commit not to stop in my eyes, I don't know sa eyes ng iba, but as he stand, I see a man committed yun po kay Lord. And sa yung about sa yung outline is mo hanay siya ang Christian. Okay, thank you. For the compliment. Balik. From the boys. Kami ko, nandun siya nandun niya pa-page, ano lang, siya kung first gusto lang siya ka-prayer, kung sa parang galing siya ka-pop, mga napansin ako, then, nga, nandun na, kay sermon, pwede ba na, then, sila ka-believer, kita din yung mga workers. Okay. Yeah, sometimes bisa ka makalimot kung pray. So, mga ibutan nyo na ako sa akin mo kung pray. Prayer. Ano ka ba? Isang tambak prayer. Alright, naka ba? Mark? So, he begins and ends with the same thing. Yes. So, emphasize niya na pupuntahan niya yung theme and he had a good choice of the passage. It says, kami nga ni mga passage, easy to divide, easy to make an outline for a sermon. So, hindi mo something na that will be difficult to explain. And anyway, he also explained these terms from commitment to knowledge to wisdom. And it's important, even if those are common words, pero kinatandaan mo na siya and we use also some quotations, quotes siya, that explains the point where or the message he wants to get across to. And ang outline is similar form, similar an outline. So, although it was not stated in a complete sentence or phrase lang siya, nabalik na lang the words back sa complete sentence. Pero, as long as you really explain it well and mabalik-balik mo ang punto mo in a way that is related, of course, to the thing. So, he communicates well and he's natural.